Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1416, The Magic Gate. Isang grupo ng mga tao ang nakasakay sa isang napakagandang ulap sa kalangitan sa itaas ng Tiantay. Ang guro at ang ating mga alagad ay bumalik na. Maraming tao ang bumalik, ibig sabihin ay nanalo sila. Naisip ng mga taga-Tiantay. Hindi lahat ay maaaring lumahok sa pulong ng mga emperador, kaya hindi sila makapaghintay na marinig ang tungkol sa mga resulta. Bumaba. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Ang mga hindi direktang disipulo ay bumaba mula sa langit. Si Mengqing at Qiu Yuzin ay naiinis dahil hindi sila mismong mga direktang disipulo. Guro, sigaw ni Lin Fang. Alam ni Emperor Yu kung ano ang itatanong ni Lin Fang. Tumiti siya at sinabing, maaari silang manatili sa iyo. Salamat, guro. Yumuko si Lin Fang at ngumiti. Tiningnan ni Emperor Yu ang mga tao ni Tiantay at sinabi, ang 11 direktang disipulo ay lahat ay kwalipikado at namangha ang buong lalawigan. Umaasa ako na balang araw, mas marami sa inyo ang maaaring maging direktang mga disipulo at ang mga taga-Bahuang ay makakaalam din ng inyong pangalan. Umaasa ako na balang araw, maabot mo ang mga ulap. Gayon din, mag-ingat sa mga tao mula sa Chiklan at Tianlong Divine Castle. Nakakaintindi kami. Sabi ng lahat na yumuko sa harap ni Emperor Yu, na tumanggo pabalik sa kanila. Pagkatapos, nawala ang ulap na may mga natitirang tao. Anong uri ng lugar ang langit sa itaas ng langit? Ito ba ay isang walang laman na kastilyo sa kalawakan? Hula ng ilang tao. Sa sandaling iyon, si Emperor Yu at ang iba pa ay nakarating sa langit sa itaas ng kalangitan. Ilang daang taon na ang nakalipas, ngunit hindi ko alam kung kailan ito bubuo. Sabi ni Emperor Yu, nakatingin sa malayo at walang pakialam na nakangiti. Ilang daang taon. Tinanong ni Lin Fang. Guro, ang langit ba sa itaas ng langit ang iyong maliit na mundo? Tumingin si Emperor Yu kay Lin Fang, mukha siyang matalino at kalmado. Tumiti siya at tumanggo. Sa katunayan, ito ang aking maliit na mundo, kahit isa sa kanila. Isa sa kanila. Ulit ni Lin Fang. Dinala siya ni Emperor Yu sa paglalakad sa maliit na mundo noon. Marami ng tao ang nanirahan doon. Kung nilikha ito ni Emperor Yu ilang daang taon na ang nakalilipas, makalipas ang 1,000 taon, malamang na hindi ito kapanipaniwala. At paano ang tungkol sa 10,000 taon mamaya? Mapupuno ito ng magagandang tanawin. Kaya sa makatuwid, ang palasyo ng Jade Emperor ay hindi isang maliit na mundo, ang misteryosong mundo na may hawak nito ay isang maliit na mundo. Ang palasyo ay simbolo lamang ng maliit na mundong iyon, tulad ng Tiantay na simbolo ng langit sa itaas ng kalangitan. Isip ni Lin Fang. Lin Fang, sinabi ko sa iyo na pagkatapos mong makapasok sa layer ng Zunqi, bibigyan kita ng pagkakataon na maaaring magbago ng iyong buhay. Ngayon ay bumalik ka na. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Wala siyang tinatago sa iba. Lahat ng mga tao doon, bukod kina Mengqing at Qiu Yuzin, ay nakinabang din sa ganoong pagkakataon. Ang katotohanan na si Lin Fang ay isang direktang disipulo at nasilaw sa pagpupulong ng mga emperador ay may kinalaman sa pagkakataong iyon. Isang bagay na maaaring makapagpabago sa aking buhay. Nagtataka si Lin Fang. Maraming salamat, guro. Sige, tumabi ka, sabi ni Emperor Yu sa iba. Hehe, si Lin Fang ay napakalakas at talented na. Sa ganoong pagkakataon, maaari siyang maging mas malakas. Sabi ni Xingzan habang nakangiti ng nakakaloko. Nakipagkamay si Emperor Yu at lumitaw ang isang kristal ng tubig sa hangin. Pagkatapos, dahan-dahan itong naging isang nakasisilaw na gate na maaaring makaakit ng mga bituin. Nakuha namin ni Emperor Shi ang kayamanang ito dati, ngunit hindi namin alam kung ano iyon. Parang may sariling lakas, pero parang kaya din itong baguhin ang kapalaran ng mga tao. Maaari nitong nakawin ang puwersa ng lupa at langit, na nagpapahintulot sa mga mahuhusay na cultivator na umunlad. Bumangon kami ni Emperor Shi salamat dito. Paliwanag ni Emperor Yu, sinasabi ng ilang mga tao na ang mga malalaking talento ay dahan-daang nag-mature kapag pinag-uusapan nila kami. Hindi ko alam kung kami ni Emperor Shi ay mga dakilang talento na dahan-dahang nag-mature, ngunit alam kong napakaswerte namin. Sa totoo lang, pagkaalis ko sa Tianqi, nagsanay ako ng husto at nakapatay ako ng milyon-milyong tao, ngunit hindi ako tumigil. Tumahok din ako sa pagpupulong ng mga emperador at iba pa, gayunpaman, naging emperador lamang ako dahil sa bagay na iyon. Sabi ni Emperor Yu, na walang tinatago. Lin Fang, pumasok ka sa loob. Umaasa ako na magiging kapaki-pakinabang ito para sa iyo tulad ng sa akin. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Tumanggo si Lin Fang at naglakad sa gate, papunta sa nakakasilaw na mga ilaw. Biz. Hindi man lang makatingin ang mga alagad, sobrang nakakasilaw. Gaano kalakas? Sabi ni Wu Yong, bamantong hininga. Si Lin Fang ay sobrang galing. Sabi ni Mo Qingtian. Ang kayamanan na iyon ay maaaring magpakita kung gaano ka mahuhusay ang mga tao na kung mas may talento ang isang tao, mas nakakasilaw ang gate. Matapos makapasok si Lin Fang, ang gate ay naging hindi kapani-pani walang nakasisilaw. Masayang ngumiti si Emperor Yu. Pagkatapos, naging ilaw ang gate at nilinis ang katawan ni Lin Fang. Gaano kaaya-aya? Anong uri ng nakakatakot na kayamanan iyon? Pinaikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at naligo sa mga ilaw. Siya ay nagkaroon ng isang hindi kapani-pani walang sensasyon, halos tulad ng isang orgasm.
Ang sarap sa pakiramdam sa buong katawan niya. Naramdaman niya ang pagbabago ng kanyang mga buto at laman, pati na rin ang kanyang lakas. Ito ay mas mahusay kaysa sa paliligo sa mga kulog. Binabago nito ang aking pisikal na katawan, inaalis sa akin ang aking mga di kasakdalen. Isip ni Lin Fang. Hindi nakakagulat na ang mga direktang disipulo ni Tian Tai ay napakalakas. Ang kanilang pisikal na katawan ay nabago sa pamamagitan ng prosesong ito. Upang maging isang malakas na cultivator, ang isang malakas na pisikal na katawan ay mahalaga. Kung maaari kong patuloy na sumipsip ng mga enerhiya na ito, maganda iyon. Isip ni Lin Fang. Alam niyang hindi ito posible. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo at mabilis na umiikot si Qi sa kanya. Binabago na ngayon ng kayamanan ng kanyang dugo, pinapabuti ito. Ang kanyang dugo ay sama-sama sa lupa at langit. Paano hindi ka panipaniwala kung ano ang isang perpektong pakiramdam? Roar, boom. Lumitaw ang mga ulo ng dragon sa paligid ni Lin Fang. Lahat silang siya may mukhang mabangis. Ang aking espiritu ay nililinis na rin. Isip ni Lin Fang, nagulat. Magkaiba ang tatlo sa mga ulo, mayroong isang napakalaking palakol, isang pares na mga pakpak na pilak at isang anino. Ang kanyang dragon na si Qi ay lumalakas, ang palakol ni Zuan Yuan ay nagiging mas sumasabog, ang mga pakpak na pilak ay nagiging mas nakasisilaw at ang anino ay nagiging mas hindi nakikita at tahimik. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1417, isang sikat na awit. Ang lahat ng mga direktang disipulo ay hindi kapanipaniwalang malakas, gayunpaman, pagkatapos ng paglilinis mula sa mga ilaw na iyon, lahat sila ay naging mas pambihira, lalo na ang kanilang mga espiritu. Kaya't maaari pa nilang makipagkompetensya sa mga anak ng emperador sa mga tuntunin ng lakas ng kanilang espiritu. Sa sandaling iyon, mas lalong kumikinang ang mga ilaw ng may liwanag na bumaba mula sa langit. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng proseso, ang kaluluwa ni Lin Fang ay malilinas sa pamamagitan nito. Babaguhin nito ang kanyang likas na kakayahan. Ang gate ay kumukuha ng lakas mula sa lupa at langit at nililinis nito ang katawan ni Lin Fang. Malinaw niyang naramdaman na nagbabago ang kanyang kaluluwa. Maging ang kanyang makalangit na diwa ng aklat ay nagpapakalat ng nakasisilaw na mga ilaw. Biz. Sa sandaling iyon, ang liwanag na sinag ay nagpapaliwanag kay Lin Fang, ngunit hindi ito makatusok sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang kaluluwa. Ha? Nagulat si Emperor Yu, paano? Nagsimulang yumanig ang gate at naglalabas ng kakaibang tunog. Ano ang nangyayari? Lahat ay nagtataka. Ang mga ilaw ay nagkalat pagkatapos nilang makilala ang katawan ni Lin Fang. Hindi nila mababago ang kanyang kaluluwa, ngunit bakit? Hindi naman ganoon ang nangyari sa kanila. Tandaan mo, biglang sabi ni Mo Chen. Nakipagkamay si Emperor Yu at inalala ang gate. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Naramdaman niya na gustong linisin ng mga ilaw ang kanyang Celestial Book Spirit, ngunit nang subukan ito, ang kanyang Celestial Book Spirit ay nag-diffuse ng mga nakasisilaw na ilaw at pinahinto ito. Lin Fang, okay ka lang ba? Tanong ni Emperor Yu. Kumislap ang kanyang silhouette habang tumatakbo papunta kay Lin Fang. Gotcha. Kinuyam ni Lin Fang ang kanyang kamao, naglalabas ng malalakas na tunog ng kaluskos. Napakasarap ng pakiramdam niya, sobrang komportable. Pakiramdam niya ay perpekto siya. Ayos lang ako, mas maganda ang pakiramdam ko kaysa ayos. Sabi ni Lin Fang, nakangiti kay Emperor Yu. Tumingin si Emperor Yu sa kristal at tumango. May kinalaman ba ito sa espesyal na katawan ni Lin Fang? Hindi nito hahayaang baguhin ito ng lakas ng lupa at langit. Hindi nagtanong si Emperor Yu. Sa mundo ng paglilinang, ang ganitong uri ng espesyal na katawan ay napakabihirang, ito ay maalamat sa katunayan. Noon, hindi sigurado si Emperor Yu, ngunit ngayon ay nagsimula na siyang maniwala na ito ay totoo. Dapat kang magpahinga sa mga araw na ito sa susunod na araw o magsanay sa paglilinang. Huwag iwanan ang maliit na mundo. Si Emperor Qi at Emperor Tianlong ay hahanapin kayong lahat, lalo na si Lin Fang. Kapag dumating ang tamang panahon, babalikan kita. Sabi ni Emperor Yu sa mga alagad. Tapos nawala siya. Kapag dumating ang tamang panahon, babalik siya sa atin. Bulong ni Lin Fang. Tumiti si Mo Chen at sinabi, Lin Fang, hindi pa tapos ang pulong ng mga emperador. Hindi pa tapos. Nagulat si Lin Fang. Ano ang tunay na layunin ng pagpupulong ng mga emperador? Ano ang mangyayari sa daang taong naging kwalipikado? Lin Fang, ano ang pakiramdam mo pagkatapos na mapunta sa mga ilaw na iyon? Tanong ng iba. Ang sarap ng pakiramdam ko, mas malakas ang pakiramdam ko. Ang aking pisikal na katawan ay nararamdaman na perpekto habang ang aking espiritu ay naging mas malakas din. Ngayon ay maaari na akong magsama-sama sa lupa at langit ng mas mahusay. Matapat na sagot ni Lin Fang. Naiinis lang siya na hindi niya nagawang tapusin ang proseso, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ang mas malakas ay mas mabuti ngayon na marami tayong kaaway. Ang Qi Clan, Tianlong Divine Castle, ang Sikong Clan. Kahit na pinatay namin ang napakarami sa kanilang mga tao, marami pa rin silang malalakas na cultivator, lalo na ang Qi Clan at Tianlong Divine Castle. Sabi ni Mo Bei. Bukod dito, Lin Fang, ang iyong antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Dapat kang mag-level up para kay Emperor Tianlong at si Emperor Qi ay hindi magdadalawang isip na patayin ka kung makikita kanila sa hinaharap.
Alam ko, sabi ni Lin Fang na tumatango. Brother, nandito ang mga kapatid natin sa iyo kaya maglaan ka ng oras sa kanila. Hindi ka na namin guguluhin. Ang mga araw kasunod ng reprieve na ito ay magiging mabaliw. Sabi ni Xingzan. Tapos, umalis na sila. Nagkibit-balikat si Lin Fang at ngumiti. Tara na at mamasyal sa maliit na mundo. Sabi ni Lin Fang, hinawakan ang mga kamay ni Meng Qing at Qiu Yuzin. Ang maliit na mundo at ang labas ng mundo ay magkatulad sa maraming paraan. Mayroong mga ulap, puno, lawa, ilog, lungsod at mga mapagkukunan ng pagtatanim. Binubuo pa ng kanilang guro ang maliit na mundong iyon, kaya mas magiging masigla ang lahat sa hinaharap. Pagkaraan ng isang araw, sila ay nasa isang tiwangwang na lugar na nakasakay sa isang puting kabayo. Lin Fang, naaalala mo ba noong unang beses akong sumakay ng kabayo? Tanong ni Meng Qing. Nakaupo siya sa harap ni Lin Fang habang hawak siya nito. Nasa likod niya si Qiu Yuzin, nakasandal sa kanya. Siyempre ako, noon, halos umiyak ka dahil sa sobrang takot mo. Sabi ni Lin Fang, na nakangiti sa maningning na paraan. Lagi niyang tatandaan ang araw na iyon. Sinasadya mo yan. Nakangiting sabi ni Meng Qing. Ganoon ba, hindi ko matandaan ang bahaging iyon. Sabi ni Lin Fang, nakangiting nakakaloko. Inikat ni Meng Qing ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang ulo. Noon, hawak mo ako at kumakanta rin ng mga kanta. Hindi mo ba gustong kumanta ng kanta para kay Yuzin ngayon? Ha? Ayaw ni Lin Fang. Oo nga pala, sige. Nakangiting sabi ni Qiu Yuzin. Sige, pero huwag mo akong pagtawanan. Sabi ni Lin Fang, masayang nakangiti. Pagkatapos, nagsimula siyang kumanta ng isang kanta. Tugtog ng plota, buhok na lumilipad sa hangin, lasing, hangin na tumataas at ulap, mga lawa at ilog, sama ng loob. 1,000 milya, isang maputlang liwanag, isang ngiti, kalmado at katahimikan, tahimik na tubig, 1,000 milya, naliligo sa ilalim ng buwan, tumatanda ng magkasama, tanging ang buwan ng taglagas ang nakakaalam nito. 1,000 milya, naliligo sa ilalim ng buwan, tumatanda ng magkasama, tanging ang buwan ng taglagas ang nakakaalam nito. Bulong ni Meng Qing, ngumiti bago idinagdag. Kahit na masama kang mga awit, hindi masama ang kanta. 1,000 milya, naliligo sa ilalim ng buwan, tumatanda ng magkasama, tanging ang buwan ng taglagas ang nakakaalam nito. Nagtataka si Meng Qing kung saan nanggaling ang kantang iyon. Mas hinigpitan pa ni Qiu Yuzin si Lin Fang. Ayaw niyang iwan siya muli ni Lin Fang. Pagkalipas ng 3 araw, si Lin Fang ay nasa ilalim ng talon. Nakapikit ang kanyang mga mata habang kalmadong pinag-aaralan ang lakas na iyon. Naglalaro sa tubig sina Meng Qing at Qiu Yuzin. Minsan ay sumulyap sila kay Lin Fang. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Matalim ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga babae at ngumiti. Tumalon si Lin Fang sa tubig at niyakap si Meng Qing mula sa likuran, na ikinagulat niya. Malinis na ako. Sabi ni Meng Qing, tinulak si Lin Fang palayo at umahan sa tubig. Tumingin din sa kanya si Qiu Yuzin at saka muling tumalikod. Namula pa siya. Lumapit si Lin Fang sa kanya at niyakap siya. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Qiu Yuzin. Sigaw ni Lin Fang. Tumingin si Qiu Yuzin kay Lin Fang, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang ganda mo talaga. Sabi ni Lin Fang, bigla siyang hinalikan. Mapusok din niya itong hinalikan pabalik. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1418, Cosmic Energies. Hawak ni Lin Fang si Qiu Yuzin sa kanyang mga bisig, silang dalawa ay nakapatong sa isang malaking bato. Suot ni Qiu Yuzin ang kanyang damit, ngunit basang-basa at transparent ang mga ito. Hinaplos ni Lin Fang ang kanyang balat, ang kanyang mga suso. Napaungol si Qiu Yuzin, pinaandar si Lin Fang. Si Lin Fang ay naging dalubhasa sa paggawa ng pag-ibig mula noong kasama niya si Yi Renli. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang damit, pinahahalagahan ng tanawin sa bawat piraso. Hinaplos siya ni Lin Fang kahit saan. Hinalikan niya ang mga labi nito, pagkatapos ay dahan-dahan niya itong hinalikan kung saan-saan, pati na ang pinakasensitibong lugar nito. Nakakapangilabot ang mga hilangin niya. Si Qiu Yuzin ay nanginginig sa bawat galaw ni Lin Fang. Siya ay gumagalaw na may higit at higit na pagnanasa, ngunit biglang, isang walang awa na malamig na enerhiya ang lumitaw. Boom! Biglang napaatras si Lin Fang nang lumabas ang malamig na kamay. Bumalik si Lin Fang sa kanyang katinuan, ang mukha ni Qiu Yuzin ay namumula na dahil sa kahihiyan. Lin Fang, pasensya na. Umiling si Qiu Yuzin. Walang problema. Sabi ni Lin Fang. Ang ekspresyon ng mukha ni Qiu Yuzin ay patuloy na nagbabago, isang sandali ay malamig at ang sumunod na mainit. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at napakaingat at muling sinuot ang kanyang damit. Nalungkot si Lin Fang para sa kanya, ngunit paano niya matutulungan si Qiu Yuzin na malutas ang problemang iyon? Alam niya na si Qiu Yuzin ay umiibig sa kanya, kaya naman medyo nakontrol niya ang kanyang walang awa na emosyon sa paligid niya. Pumasok tayo sa kuwebang iyon at magpalit ng damit. Sabi ni Lin Fang habang karga-karga siya. Tumingin si Meng Qing sa kanila at galit na tumingin kay Lin Fang. Inilagay ni Lin Fang si Qiu Yuzin sa lupa at lumapit kay Meng Qing, niyakap siya at sinabing, Meng Qing, kapag ako ay naging Cultivation Emperor, sa palagay ko dapat tayong magkaroon ng anak.
Ano sa tingin mo? Sige. Sagot ni Meng Qing, sa banayad at malambing na paraan, ibinaba ang kanyang ulo. Si Qiu Yuzin ay nakatingin sa kanila, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ganyan ka pa rin ka, Iya. Kahit na matagal na tayong magkasama. Tinutuya siya ni Lin Fang. Lalong namula si Meng Qing pagkatapos. Inilibot ni Meng Qing ang kanyang mga mata at ngumiti si Lin Fang, lalo siyang nagiging pervert habang tumatanda. Pagkaraan ng maikling panahon, nagpalit si Qiu Yuzin ng ilang bagong damit. Nakasuot siya ng bagong asul na damit. Meng Qing, Yuzin, dadalhin kita sa isang espesyal na lugar. Sabi ni Lin Fang, inalis ang puso ng Jade Emperor. Pagkatapos, naging napakalaki at naging palasyo. May 2 pinto na hindi pa rin niya nabubuksan. Ngayong malakas na siya, baka mabuksan na niya ang mga ito. Ngunit mayroon bang anumang mabuti sa kanila? Tara na, sabi ni Lin Fang, papasok sa palasyo kasama sina Qiu Yuzin at Meng Qing. Nakita ng karamihan si Lin Fang na pumasok, sa pagkakataong ito kasama ang 2 hindi kapani-paniwalang magagandang babae. Dati silang mga bayani ni Ganyu at si Lin Fang ay isang ordinaryong disipulo lamang mula sa Tianqi. Hindi sila pinansin ni Lin Fang habang nilunok niya ang isang abstruse na tableta at ngumunguya ito. Dinala niya sina Meng Qing at Qiu Yuzin sa mga pintong hindi pa niya nabubuksan. Teka, sisirain ko, sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Deadly Demon Punch para sirain ang isa sa mga pinto. Mga sinaunang kasulatan. Nagulat si Lin Fang. May isang kahoy na mesa na may mga sinaunang kasulatan na nakapatong dito. Napapaligiran sila ng dilaw na chi at earth abstruse energies. Tingnan natin kung ano sila. Pumasok na silang 3 sa kwarto. Bukod sa librong iyon, may mga marka pa sa dingding. Si Emperor Yu ay inukit din ang gayong mga marka sa kanyang palasyo, pabalik sa Tiantai. Tumingin si Lin Fang sa libro at biglang naramdaman na siya ay nasa isang malawak na lugar. Ang lupa sa ilalim niya ay maalikabok at ang lugar ay napuno ng mga abstruse energies. Pagkaraan ng maikling panahon, naalala ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan at bamulong. Iyan ang unang hakbang ng aklat. Ang bawat hakbang ay nagtuturo sa mga cultivator tungkol sa iba't ibang teritoryo. Ginawa ng Jade Emperor ang pahinang iyon para turuan ng mga cultivator tungkol sa mga teritoryo sa lupa. Meng Qing, Qiu Yuzin, siyasatin ang libro. Sabi ni Lin Fang. Kahit na hindi nila isinasabuhay ang mga kapangyarihang itinuro sa mga aklat na iyon, may matututuhan pa rin sila mula sa mga ito. Tumingin si Lin Fang sa mga dingding at pinag-aralan ang mga ito. Ang hindi kapani-paniwalang gate ay maaaring nakawin ng lakas ng lupa at langit upang linisin ang aking katawan, espiritu, at kaluluwa. Nakatulong din ito na palakasin ang aking relasyon sa lupa at langit. Kung naiintindihan ko kung paano iyon gumagana, mas mauuna pa ako. Isip ni Lin Fang. Naiintindihan ng Jade Emperor ang Earth Abstruse Energies, kaya malamang na ginamit niya ang mga ito para likhain ang palasyong ito. Kung ang aking Fire Abstruse Energies ay magiging Cosmic Energies, maaari ko talagang masunog ang lupa at Sky Energies. Isip ni Lin Fang. Nagsisimula na siyang maunawaan ang higit pasalamat sa mga turo ng Jade Emperor. Hindi nakakagulat na ang mga taong hindi naging cultivation emperors ay parang mga insekto pa rin. Maaaring gumamit ang mga emperador ng cosmic energies upang maghari sa lupa at langit. Ngunit, kung lumaban ako sa isang taong kasing lakas nila at nakapag-condense ng cosmic energies, kailangan ko pa rin gumawa ng sarili kong spells, skills at techniques. Kailangan kong umasa sa sarili kong mga espesyal na kakayahan. Isip ni Lin Fang. Naalala niya nang iligtas ni Emperor Yu si Meng Qing, pinalamutian niya ang lakas ng lupa at ang langit sa hindi kapani-paniwalang antas. Napagpasyahan niya mula doon, na kung ang isang cultivator ay hindi nauunawaan ang lakas ng lupa at langit, hindi sila maaaring matutong gumamit ng cosmic energies. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga emperador ay nagbigay ng labis na kahalagahan sa lakas ng lupa at langit. Malamang na ginamit ni na Emperor Yu at Emperor Shi ang lakas ng lupa at langit upang lumikha ng paglipad ng hagdan sa Tiantai. Ang mga cosmic energies ay nangangailangan ng mataas na antas ng abstruse energies bago sila magamit upang magsama-sama sa lupa at langit. Ang pag-unawa sa 10 uri ng abstruse energies ay talagang hindi kapani-paniwala, ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang espesyal na uri ng katawan. Kung kaya kung ay level up ang lahat ng aking abstruse energies sa kanilang pinakamataas na antas, magagawa kong makabisado ang napakaraming uri ng cosmic energies. Isip ni Lin Fang, kung nagawa niyang gawing death cosmic energy ang kanyang death abstruse energy, nakakatakot ito. Magagawa niyang tumanda kaagad at mamatay ang mga tao, maliban kung ang cosmic energies ng kanyang mga kalaban ay nasa parehong antas. Huminto sa pag-aaral si Lin Fang at tumalikod. Pagkatapos ay sinabi niya kina Meng Qing at Qiu Yuzin. Ang ilang makapangyarihang mga kasulatan ay makakatulong sa mga cultivator na maunawaan ang cosmic energies. Kung wala ang mga sinaunang kasulatang ito, malamang na mahirap maging isang cultivation emperor. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1419, Paglaban kay Emperador Yu. Punta tayo sa kabilang pinto. Dinala ni Lin Fang ang sinaunang, imperial na mga kasulatan kasama niya. Hindi na siya nagulat nang makakita ng mga imperial na kasulatan dahil nakahanap na siya ng ilan noon. Kung ito ay sino man maliban sa kanya, magagalit sila sa mga reaksyon ni Lin Fang.
Maraming cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ang nangangarap lamang na magkaroon ng mga imperial na kasulatan. Dumating si Lin Fang sa harap ng huling pinto at sinira ito gamit ang sword energies. Kahit na ang silid na iyon ay nabuklod sa loob ng maraming taon, malinis pa rin ito sa loob. Walang alikabok at may kantab pa ang mga dingding. Kawawang Jade Emperor, napakaliit niyang itinago kaya mas mahina pa ang pinto kaysa sa nauna. Ang sinaunang mga banal na kasulatan ay marahil ang kanyang pinakamamahal na kayamanan. Sa isip ni Lin Fang, na lumilingon sa paligid ng silid. Mayroong tatlong nakasisilaw na bagay, ngunit hindi naramdaman ni Lin Fang ang chi ng anumang imperial na armas. May nakalagay na armor na nakapatong sa isang estatwa. Ito ay mukhang dominante at kahanga-hanga, na parang naglalaman ito ng cosmic energy. Ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong walang kapantay na mga banal na sandata dahil naglalaman ito ng mga cosmic energies. Masyadong mababa ang cultivation level ni Lin Fang, kaya hindi niya masyadong maintindihan ang mga armas na iyon. Hindi lahat ng emperador ay may mga imperial na sandata, ngunit ito ay katulad noong ang mga tao ay nakalusot lamang sa patong ng Zunchi, hindi rin sila kinakailangang magkaroon ng mga banal na sandata. Ang mga imperial na sandata ay mahalagang kayamanan. Mahirap makakuha ng mga armas ng imperial, kailangang maging mapalad ang mga emperador. Bukod sa baluti, mayroong isang napakalaking palakol na puno ng nakakatakot na lakas. Nagulat si Lin Fang dahil ang palakol na iyon ay naglalaman ng purong lakas at wala nang iba pa. Hindi man lang matalas. Ang huling bagay ay isang helmet, ang helmet ng Jade Emperor. Iyan ang helmet ng Jade Emperor. Tumiti si Lin Fang kina Mengqing at Qiu Yuzin habang idinagdag. Ang tatlong armas na iyon ay tila naglalaman ng cosmic energies. Gusto ko ang palakol na iyon. Mengqing, Yuzin, kayong dalawa ay maaari ding pumili ng isa sa mga armas. Ibigay ang helmet kay Yuzin, ngunit ang baluti ay hindi angkop para sa akin. Lin Fang, dapat mong kunin ito. Sabi ni Mengqing. Hindi, ang walang katulad na banal na mga sandata ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong mga sandata. Maaari mong gawing fuse ang mga ito kasama ng iyong laman, kaya paano hindi ito nababagay sa iyo? Yuzin, maaari mong kunin ang helmet ng Jade Emperor. Mengqing, dapat mong kunin ang armor. Sabi ni Lin Fang. Kaya kunin ang aking mataas na antas na banal na sandata kung gayon. Sabi ni Mengqing. Hindi ko kailangan. Mayroon akong empty space rope. Isa rin itong walang katulad na banal na sandata, kaya itago mo lang silang dalawa. Sabi ni Lin Fang. Tumapit siya sa palakol at dahan-daang itinaas. Ito ay napakabigat, hindi bababa sa 1,000,000 kilo. Maaari nitong sirain ang mga bundok o pumatay ng isang mababang antas na Zun cultivator sa isang welga. Kunin mo ang iyong mga banal na sandata at umalis na tayo. Kailangan pa rin nating tingnan kung mayroon bang angkop na mga banal na marka para sa pagsasanay ng paglilinang. Pagkatapos, maaari tayong umalis at baguhin ang mga armas na iyon. Si Lin Fang at ang mga babae ay bumalik sa isa sa iba pang mga silid kung saan may mga larawang inukit sa dingding. Noong nakaraang pagkakataon, hindi gaanong ginugol ni Lin Fang ang pag-aaral sa kanila. Ang mga banal na marka ay naglalaman ng lakas ng lupa at langit. Sa sandaling ikaw ay isang emperador, maaari mong ukit ang mga ito sa iyong sarili. Kahit si Yan Di ay kayang gawin iyon. Bulong ni Lin Fang. Maaari akong gumamit ng iba pang abstruse energies para palitan ang Earth abstruse energies, kailangan ko lang ay activate ang mga marka. Isip ni Lin Fang, nakaupo na nakakrus ang paa. Nang magkaroon siya ng lakas ng layer ng Tianqi, dumating siya upang pag-aralan ang mga banal na marka ng misteryosong mundo, ngunit kailangan niyang maging mas malakas bago siya makinabang mula sa mga ito. Ngayon, mas malakas siya. Pagkaraan ng 7 araw, nakaupo si Lin Fang na naka-cross-leg sa harap ng talon sa maliit na mundo ni Emperor Yu. Siya ay mahinahon na nag-aaral ng isang bagay habang sina Mengqing at Qiu Yuzin ay nasa di kalayuan at nagsasanay ng kultibasyon. Si Lin Fang ay naglalabas ng mga walang laman na enerhiya sa kalawakan habang ang kanyang makajos na kamalayan ay naging mga hibla at lumipat patungo sa mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Sa langit, may dumaan na ibon. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at bumangon sa hangin. Constriction. Ang espasyo sa paligid ng ibon ay naging pangit. Pagkatapos, ito ay naging nakasisilaw na mga marka habang ang 1,000 mga sinulid ng walang laman na espasyo na walang laman na enerhiya ay nabuo ang isang hola. Masyado akong mabagal. Kung ang dakilang rock, hindi ko siya makukulong sa ganoong bilis. Bulong ni Lin Fang. Ang mga banal na markang iyon ay mahirap, ngunit gusto ni Lin Fang na kontrolin ang mga cosmic energies. Pinalaya ni Lin Fang ang ibon, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga banal na marka. Napagtanto ni Lin Fang na nang ang mga banal na marka ay naging halos kasing lakas ng cosmic energies, mas lalong nagsanib ang mga ito sa lupa at langit. Lin Fang. Sabi ng isang boses. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nakita si Emperor Yu sa unahan niya. Guro. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Lin Fang, pumunta ako para makita ka dahil gusto kong makakita ka ng ilang tao. Ngayon lang kita nakitang nag-aaral ng mga banal na marka, nagkataon lang. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Guro, kapag nagbago ang abstruse energies, nagiging cosmic energies sila. Ang mga banal na marka ba ay isang anyo ng enerhiyang kosmiko.
Tanong ni Linfang. Medyo nagulat si Emperor Yu nang sabihin niya. Sa una gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa cosmic energies, ngunit ngayon alam mo na ang tungkol sa mga ito. Magkapareho ang iniisip ng mga mahuhusay na isipan. Umiiral ang 10,000 bagay ng paglikha dahil sa parehong bagay. Ang mga banal na marka ay umiiral salamat sa lakas ng lupa at langit, at mga abstruse na enerhiya. Kailangan mo lang silang pagsamahin. Kaya ang bawat emperador ay isang uri ng salamangkero na maaaring lumikha ng mga banal na marka. Isip ni Linfang. Siyempre, una, kailangan mong maunawaan ang lakas ng lupa at langit, saka mo lang mauunawaan ang cosmic energies. Ginagamit ng mga emperador ang lakas ng lupa at langit sa lahat ng oras. Siyempre, kapag naging emperador ka, mauunawaan mo kung gaano kitakot at pasabog ang mga pag-atake. Tumango si Linfang at nagtanong. Guro, ilang uri ng cosmic energy ang naiintindihan mo? Enerhiya ng kosmikong lupa. Mahinahong sagot ni Emperor Yu. Guro, maaari mo bang ipakita sa akin ang ilang cosmic strength? Tanong ni Linfang. Sige. Sagot ni Emperor Yu, natutuwa siyang makitang masigla si Linfang. Atakihin mo ako gamit ang iyong pinakamalakas na pag-atake. Sige. Tumango si Linfang. Biglang nabura ni Qi ang langit habang napapalibutan siya ng sword. Pagkatapos ay ibinaon niya ang mga death energies sa kanyang sword energy at isang itim na liwanag ang lumipad patungo kay Emperor Yu. Nanatiling kalmado si Emperor Yu. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at ginalaw ito ng kaunti. Ang lakas ng lupa at langit ay naging dilaw na lupa, tila hindi masisira. Ang lakas ng kamatayan at espada ay hindi makalusot sa lakas na iyon. Seal. Sabi ni Emperor Yu, si Linfang ay biglang natrap sa isang earthen cage. Tumingin si Emperor Yu kay Linfang at ngumiti. Iyan ang mga banal na marka na gusto mong malaman. Dahan-daang bumukas ang hola at tumango si Linfang pabalik. Sa katunayan, ngunit ang mga banal na marka ay tila hindi pa ganap kung ihahambing sa mga cosmic na enerhiya. Huwag mong isipin na ganoon kalakas ang cosmic energies. Noong hindi mo makontrol ang mga abstruse energies, pareho ang naisip mo sa kanila. Pagkatapos mong makontrol ang cosmic energies, magbabago ang isip mo. Sabi ni Emperor Yu, alam ko, alam ni Linfang na mabait din ang kanyang guro sa kanya. Ang mga abstruse na enerhiya ay ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng antas ng Tian at mga cultivator sa antas ng Zun, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay wala kung ikukumpara sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga cultivator sa antas ng Zun at mga emperador. Madali kong nagagawa ang hole dahil ako ay isang emperador, ngunit kung ikaw ay isang emperador, hindi kita madaling ay pakulong. Paliwanag ni Emperor Yu, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1420, ang susi sa banal na lungsod. Sige, malayo pa ang lalakbayin mo, pero tiyak na magiging emperador ka na. Kapag naging emperador ka na, makikita natin kung ilang uri ng cosmic energies ang makokontrol mo. Ngayon, sumama ka sa akin. Sabi ni Emperor Yu. Tumango si Linfang, tinawag si Meng Qing at Qiu Yuzin. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Linfang sa isang bundok sa loob ng maliit na mundo. May mga taong kilala niya. Mga guro, nandito na kayo. Ang mga taong iyon ay ang kanyang tatlong guro mula sa Tianzuan. Ang Snow Zone Cultivator, ang Fire Zone Cultivator at Jian Fengzi, kasama nila si Tian Jizi. Sinabi sa kanila ni Linfang ang tungkol kay Emperor Shi at Emperor Yu, ngunit hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pagpunta nila sa Bahwang. Munting Linfang, sinabi sa amin ng aming guro ang tungkol sa iyo at ngayon ay mas mahina kami kaysa sa iyo. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Mukha siyang proud. Si Linfang ay kanyang disipulo, kaya syempre masaya siyang makitang nagtagumpay ang kanyang disipulo. Nagkibit balikat si Linfang, ngunit nakakatawa ito dahil tinawag din ng kanyang mga guro na guro si Emperor Yu. Hindi na kailangang bigyang pansin ang mga pangalan. Sabi ni Emperor Yu, natatawa nang makita ang pagkalito ni Linfang. Guro, kumusta si Shion? Tanong ni Linfang sa cultivator ng apoy na si Zun. Magaling siya. Gusto niya talagang sumama sa amin, pero hindi namin siya pinayagan. Nahirapan na kaming pumunta dito kasi ang layo ng Tianqi. Paliwanag ng cultivator ng apoy na si Zun. Mga guro, hindi kayo dumating sa pinakamagandang oras. Sabi ni Linfang. Sa Chiklan at Tianlong Divine Castle, ang sitwasyon ay hindi perpekto para sa Tiantai. Walang nakakakilala sa kanila, kaya matutulungan ko pa rin silang maging mas malakas. Pagkatapos ay pupunta sila at maglakbay sa paligid ng lalawigan ng Bahwang upang maging mas malakas. Hindi nila kailangang manatili sa Tiantai. Sabi ni Emperor Yu, tumango si Linfang. Iyon ang pinakamagandang solusyon. Sige, Linfang, hindi mo na kailangang alalahanin pa ang mga bagay na iyon. Pumunta at magsanay sa paglilinang. Kailangan mong maging mas malakas. Mamaya, tatawagan ulit kita. Sabi ni Emperor Yu, tumango si Linfang at nagpaalam sa kanyang mga guro. Pagkatapos, dinala niya si Meng Qing at Qiu Yuzin. Si Linfang ay nagpraktis ng paglilinang at binago ang kanyang walang katulad na banal na mga sandata. Gumawa siya ng ilang mga abstruse energies na pinagsama sa kanila. Nag-aral din siya ng mga banal na marka. 20 araw ang lumipas bago siya muling tinawag ni Emperor Yu, pati na rin ang iba pang mga direktang disipo. Sa tuktok ng bundok, tiningnan sila ni Emperor Yu sa isang libingan at solemne na paraan.
Sa pagkakataong ito, pupunta kayo sa isang napakadelikadong lugar. Ito ay hindi mapanganib para sa iyo lamang, ito ay mapanganib para sa lahat. Gaya ng dati, magkakaroon ng mga pagkakataon sa gitna ng mga panganib doon. Ang tunay na layunin ng pagpupulong ng mga emperador. Isip ni Lin Fang. Pinili nila ang pinakanamumukod tanging mga henyo sa rehiyon, 100 tao, ngunit bakit? At bakit hindi nagdalawang isip ang mga emperador dahil napakaraming tao ang nawala sa kanila para sa pulong? Sa pagkakataong ito, pupunta ka sa isang pambihirang lugar na magtatakda ng iyong kinabukasan. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataon na maging mga emperador doon. Sabi ni Emperor Yu. Tandaan ng isang bagay, pupunta ka sa lugar na iyon na may isang layunin lamang. Upang makakuha ng Cosmic Strength Fate Seeds. Kung hindi ka mamamatay doon at lumabas na may kasamang Cosmic Strength Fate Seed, magagawa mong i-condense ang Cosmic Energy sa loob. Kapag naabot mo na ang tuktok ng layer ng Zunchi, makakatulong ito sa iyong maging mga emperador. Bukod pa rito, magkakaroon ito ng isa pang gamit, ang mga buto ng kapalaran ng Cosmic Strength na iyon ay nagsisilbi ring mga susi sa banal na lungsod. Paliwanag ni Emperor Yu. Ano ang banal na lungsod? Paanong kailangan nila ng Cosmic Strength Fate Seeds para pumunta doon? Guro, anong uri ng lugar ang banal na lungsod? Tanong ni Lin Fang. Noon pa man ay gusto na niyang itanong ang tanong na iyon. Kapag nakalabas ka na, sasabihin ko. Sa ngayon, kailangan mong umalis. Sabi ni Emperor Yu sa isang seryoso at solemne na paraan. Nakipagkamay siya at lumitaw ang isang napakalaking ulap. Tumalon si Lin Fang at ang iba pa. Bukod kay Mo Chen, lahat ng iba ay umalis sa maliit na mundo. Pagkaraan ng maikling panahon, tumingin sa ibaba si Lin Fang at nakitang nasa itaas sila ng Huangxi. Iyan ba ang dagat ng Huang? Tanong ni Lin Fang. Napagtanto niya na ang nakakatakot na enerhiya ng Huangxi ay hindi umabot sa kanila, huminto sila pagkatapos ng isang tiyak na taas. Ang dagat ng Huang. Ang layunin ay ang dagat ng Huang, ngunit anong mga sikreto ang nasa loob? Nakita ni Lin Fang ang isang itim na tuldok sa malayo, ngunit ito ay papalapit. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle, dinala rin ni Emperor Tianlong ang 4 na prinsipe. Lagi namang maaga si Emperor Yu. Sigaw ng isang boses sa di kalayuan. Si Emperor Qi yun. Napakaraming mga alagad ko ang kwalipikado, kaya kailangan kong maaga. Emperor Qi, ang iyong mga disipulo ay na-disqualify, hindi ba dapat kang kumilos ng mas maingat? Mapanuksong sabi ni Xingzan. Tumigil ka nga, bantayan mo ang iyong mga salita kapag nakikipag-usap ka sa isang emperador. Galit na sigaw ni Emperor Qi. Biglang naglabas ng enerhiya si Emperor Yu at lumitaw ang earthen armor sa paligid ni Xingzan. Isang pagsabog ang nangyari at sumabog ang earthen armor. Emperor Qi, lalo kang nagiging magulo. Sabi ni Emperor Yu, wala silang modo kaya kailangan maturuan ng leksyon. Mayroon kang 11 alagad, ngunit ilan ang mananatiling buhay. Tanong ni Emperor Qi, makalipas ang maikling panahon, marami pang tao ang dumating. Mukhang huli na tayo. Sabi ni Emperor Wen at Emperor Deva Mara na tumango at nakangiti kay Emperor Yu. Ang Tiantai ay malapit sa dagat ng Huang. Mayroong 21 grupo sa sandaling iyon, ngunit nasaan ang mga tao mula sa Celestial Palace of the Immortals? Paumanhin kung pinaghintay kita. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ito ang emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Makajos na kamalayan. Ininspeksyon ni Lin Fang ang emperor at napagtanto na hindi talaga siya iyon. Kung hindi ka makakarating, dapat sinabi mo sa akin. Maaari ko sanang dinala ang iyong mga alagad dito mismo. Siguradong pagod ka, sabi ni Emperor Qi. Walang problema. Masyado kang mabait. Mahinahong sabi ng matanda. Naghihintay pa rin sila kahit dumating na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na grupo ng mga tao mula sa malayo. Napakaraming tao, mahigit 100. 2 tao ang nakita ni Lin Fang, ito ay ang Ice Emperor at ang Snow Leader. Mga tao mula sa Jiuyu. Napagtanto ni Lin Fang. Napangiti si Emperor Qi nang makita niya sila. Hindi kalayuan sa Emperor Qi, isang binata ang lumuhad sa harap ni Emperor Qi at nagsabi, "Kamahalan. Mukhang napakahusay at malakas ka, kahanga-hanga. Mahusay para sa Qi Empire." Sabi ni Emperor Qi, mukhang natuwa siya. Si Lin Fang ay nalilito, ang Qi Empire. Kamahalan. Naglakad si Emperor Qi sa mga tao mula sa Qi Empire at yumuko sa harap ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Tatay, kumusta po kayo?" "Magaling ako. Nakikita kong wala kang kahit isang alagad para sa akin." Malamig na sabi ng medyo may edad na lalaki. Pagkatapos, agresibo niyang tiningnan ang mga taga-Tiantai. Pakiramdam ni Lin Fang at ng iba pa ay nahihilo sila sa titig na iyon. Ang pinuno mula sa Qi Empire sa Jiuyu ay ang ama ni Emperor Qi. Hindi nakakagulat na si Qi Chenren ay nakapunta sa isang dambana.